Alright, thank you so much. Salamat po ng maigi at marami. Muli tayo nagbabalik dito sa Usapang Bata at iba pa. Kasama natin ang Diliman Preparatory School. Kanina, before the break, pinag-uusapan natin na kung minsan yung mga guro, sila mismo are pushed to the wall. Absent yung kapalitan pero hindi nila expertise yung pong asignatura na kanilang papalitan. Meron ba kayong ganyang experience sa Diliman? Unang-una po, ang mga guro po namin ay bihirang-bihira pong umabsent. Okay. Kasi excited po sila araw-araw na pumasok. Oo. At meron po kaming tinatawag na mga department head, Sir Johnny. So if in case talagang unavoidable yung circumstance, ang guro po ay nagpapaalam ahead of time. Alright. Kasi sabi ko nga sa inyo, minsan kahit medyo masakitan siyan, no? Eh talagang sinisikap ng mga guro na pumasok. Ang nagsasubstitute po ay ang department head. Okay. At meron po kaming lesson plan na whole brain learning system compliant. Ibig sabihin, yan po ang aming lesson plan for this week, for this day. Yun ang guide. Okay. Hindi po maliligaw ang sino mga magsasubstitute. But I rest assured po sa amin, hindi pa po namin naranasan na merong ganoong reklamo. Gaano kalaki ang population ng Diliman Prep? This 1,000 plus po. Coming from ilang bata, ilang learners pre-pandemic? 1,400. Okay. Opo. So, konti rin lang naman yun. Konti po. At Sir Johnny, I'm happy to announce na sa admissions kasi nung isang araw nandun ako, ang dami nagsabi, kumusta ma'am? Babalik na kami. Okay. Kasi po talagang naka-apekto lang po yung online. Minsan meron po mga pamilya na ayaw nila lang online. Yes. Naniniwala po kasi talaga sa face-to-face. And now that we're blended, no? At mas mahaba yung oras sa face-to-face, ay nagbabalikan po sila. Nag-start na ba ang day 1? Hindi pa po. Kailan ang opening? We're starting September 18. Okay. So medyo naka-summer break Year pa on po year, kami. talagang September ang start ninyo? In parang 4 years since na. pandemic. Yes, Ever ma'am. since dumating siya. Oo. September ang Opo. start. Pag-usapan natin pandemic, no? In January 2020, after the eruption ng Taal volcano, no? Natatandaan ko, close to my heart yung date na yan dahil nasa Cagayan de Oro ako noon eh. Doing a project for a beverage company. Tapos, talagang batigasan ako sa airport na makauwi. Dahil ito na yung medyo restricted na yung Yes, galaw po. ng ating mga kababayan. Were you prepared? Noong mga panahon na yun? Sir Johnny, wala naman po talagang prepared. Pero in Okay. terms of wearing the mask, I think Taal prepared us. Mhm. Di ba? Naalala Yeah. ko, nag-wear Yes. tayo ng mask. And then, nung March na po yun, in terms po of the lessons, konting-konti na lang eh. Aha. Ilang linggo na lang po, matatapos na po yung 4 weeks na lang, matatapos na po yung school year na Yes, yun. oo. So, what we did, bigla po kaming sumampa sa online. Hindi po kami tumigil, Sir Johnny. Nagawa naman yun sa GC, may Messenger, kahit hindi pa uso yung mga platform. So, we finished the school year. Hindi po kami nag-stop. We Okay. finished the school year and then we started planning for the next school year. Kaya ko po ito naitanong dahil during that time, there was a congressman, nakalimutan ko lang, Valenzuela. Gatchalian nga yata Gatchalian, yung nagsabi niyan. I think it was the mayor of Valenzuela, no, not the congressman, na pinopose niya sa DepEd to cut short yung school calendar for the obvious reasons na talagang papunta na tayo dun sa restriction. At dumating yung pagkakataon na even the Philippine Business for Education came up with a report a year or so after na yung ating mga bata raw ay gumagraduate pero kulang yung kanilang nalalaman. Gumagraduate sila dahil kailangan silang pag-graduate ng mga paaralan kahit na walang natututunan. Do you also believe in that mindset na kailangang pag-graduatein yung mga bata kahit hindi walang natututunan kaysa naman mag-stop ng pag-aaral? Sir Johnny, kagaya po ng naikwento namin sa inyo, siksik-liglig yung curriculum namin. After pa lang ng third quarter, parang sumobra na po doon sa minimum requirement. Okay. At yung sinasabi siguro na
hindi na i-apply sa totoong buhay ay hindi rin po namin sasabihin na nangyayari sa amin because we integrate the subjects per subjects, all subjects in all the hands-on po yung mga activities ng mga bata. Naniniwala po ako na hindi natin pwedeng generalize na Okay. gano'n na ang mga bata ay walang natutunan. Kasi meron po, meron naman. Iba-iba lang sila syempre ng absorption. Kasi kung hindi naman yan magiging relevant sa kanila, halimbawa, ang isang bata na nagtapos ng high school ay hindi po nakadaan sa stream program na kagaya namin, Yes. di pare-pareho lang po yun. Correct. Wala siya talagang preparation for math or engineering or science, hindi po ba? Pero yun nga po kaya ganun po kahalaga yung basic education, yung foundation. Okay. Kami po ay hindi natatakot. Anywhere na ma-interrupt yan, alam po namin ang mga bata ay naka-advance. Okay? Pero hindi rin po not to be mistaken na sila ay pressured kasi gagaya po nung Yeah. sinabi namin, no? We make sure like in preschool, play-based yan. Okay. So, masaya sila na ginagawa yung activity without actually learning na, ay, identification of colors na pala ito. Naglalaro lang sila. Ano po. So, yung sasabihin na yon ay sana kung malaman sa ibang mga eskwelahan na merong ganong gap, gawin natin sa kolehiyo to bridge the gap Alright. pagdating sa atin. Or, gawin natin sa workforce. Alam naman pala natin na sila yung graduate nung pandemic. Yeah. Di mag-provide tayo ng training Okay. na sa inaakala nating gap o sa inaakala nating, ay, kulang sila ng number of hours, for example. Yes. Totoo yun It was a situation that nobody wanted. And it was a situation that we cannot blame the kids for. Okay. Let us now just do a solution. As the workforce, sige, okay na ako, graduate ng to. Hindi natin pwede silang i-discriminate. But let us do our part as a workforce to provide them with training. O di 60 hours i-free mo as a company. Dadagdagan pa kita. Sige, habang nandito ka na sa amin, employed ka na, bibigyan ka pa ng ganito. O kaya, makipartner sa TESDA, kung ano man. Pero itong mga binabanggit mo, Ma'am Jennifer, ginagawa ba ng Diliman Preparatory School ito? Kasi nga, hindi Parang working with the private sector din? Yes po. That's why in our Diliman College po, we make sure that the teachers are industry-based. Yun Okay. po ang aming we make sure that apart from their academic preparation, they are also active practitioner in the industry related to their courses. Okay, Ma'am Pam, balik tayo sa pandemic, no. There was a report din na inilabas ng DSWD na maraming mga suicidal tendencies yung mga bata natin noon. Apart from that, yung ating mga young adults din engaged into, kasi mahirap ang pera noon Mahirap yung pera, mahirap yung movement. So tumaas yung kaso ng sexual abuse by use of cellphones, computers, gadgets, etc. Paano nyo inihanda ang inyong mga bata dito sa ganitong klase ng problema? Number 1, suicide, and number 2, illicit activities. Sa guidance department po, we have this services we offer. We called as the homeroom guidance activity. We also have the routine interviews. So we check po regularly yung mga bata. Although talagang struggle po during the pandemic since hindi namin sila nakikita physically, but we made sure na kahit online po is na-check namin regularly yung mga bata. So like let's say for example, in a month po, nakapokus kami dun sa mga students na talagang nire-refer po ng mga students. So, all cases naman po are properly handled and Okay. meron kaming mga mental health webinars na kinoconduct po para sa mga students namin. Kumusta yung psychosocial well-being, not just by the students, parents, Faculty. faculty, Staff. the whole Diliman preparatory community? So, nag-conduct din po kami ng psychosocial support during this time of pandemic. So, hindi lang po ang guidance office ang nag-ensure na okay po ang mental health and well-being ng mga bata, but also katuwang po namin ang aming mga teachers, ang mga magulang po,
no, nagka-conduct din po kami ng mga mental health webinars for them para since sila po yung mga madalas nakakasama ng mga bata at home, no, so nag-guide din po namin Alright. sila. Yung faculty, palagay ko, no questions asked when it comes to yung pagiging competitive. Pero how competitive yung mga graduates ng Diliman? Well, yung ating mga graduates po ay unang-una, from high school, they are able to enter the college of their choice. Okay. So, be it premier university or for outside universities outside the Philippines, and they usually graduate with flying colors. Most of our graduates are in fields like government, okay, and then sports, and then engineering and Yes. medicine. Okay. Opo. So public service parami po. Dahil ang trust ng ating gobyerno ngayon ay yung STEM. Science, Technology, Engineering, and and math. Mathematics. No? Pero as sinasabi nga ni Ma'am Jennifer dito, bago pa nag-start yung K-12, nakalatag na yung inyong programa. So Yes po. hindi na bago itong STEM sa inyo. Hindi na po. Pero meron ba kayong idinagdag para to make sure na yung ating mga estudyante ay armored with the needed knowledge? Okay, kagaya po ng nabanggit ko, every year meron po kami tinatawag na curriculum hearing. Yes. Talagang parang hearing po siya. Okay. Nandyan si curriculum, titignan kung ano pa yung hindi, baka luma na, babaguhin yon. And then we invite industry partners. Dahil po dito, ang naisip po namin talaga during the pandemic ay ang integration po of technology. Okay. Kasi yan na po yung diyan na po papunta ang surgery. Actually, gano'n na siya, 'di ba? Nanotechnology na kahit wala ka sa Pilipinas, sa Singapore ka, pwede kang mag-operate, Yes. mag-conduct ng surgery. So yung paggamit po ng technology ay naka-wired po sa lahat ng mga subjects. Alright. But of course, we also know the challenges pagdating po sa safety in using the technology. So lagi pong meron po yung kadagdag na lessons o mga seminars at kung ano pa man na para magamit yung technology in the best way possible. Hindi dagdag, dati na siyang meron din po kami yung tourism program, Okay. which is, I believe we are the first school na integrated tourism subject as early as grade 4. Oh, wow. This is to further develop yung love of country. And just to let So you know, nauna pa rin kayo sa DOT, ha? Love the Philippines. nauna po kami dun sa matatag curriculum na kakailan lang ni-launch Oo, noong oo. August 10, which is the core is actually love of country. Yeah. Batang makabansa Yes, at makabansang Bata. bata. Oo. So, yun po ay isa sa mga proyekto na talagang masayang-masaya po kami yung tourism. Kasi po, kailangan nilang makilala yung bansa. So from the bansa, kailangan din nilang makilala yung Quezon City, kung saan Yes. sila naroroon, Oo. at saka yung komunidad nila. Ito po ay advanced from grade 4 hanggang senior high school. At kami po ay namamasyal sa Pilipinas para makilala po. Sa Pilipinas, hindi lang sa Fort Santiago. Sir, ano po siya? Isang taon Luzon, susunod na taon Visayas, Oh, wow. susunod na taon Mindanao. Okay. And that's a complete learning experience. This is a totally different approach mula dun sa parati nating naririnig na excursion, pupunta lang sa Marikina, Hindi pupunta po. lang sa Luneta, etc., etc. Kayo talaga nagta-travel. Opo, kasama po namin ng mga bata as young as, syempre with parents' consent, minsan kasama pa yung parents, so as young as grade 4. Pumunta po kami ng Davao, pumunta po kami ng Compostela. Okay. Nakikita po nila yung mga kababayan natin doon. Wow. Naririnig po nila yung wika na ginagamit nila, na titikman nila yung pagkain na doon lang niluluto. Nakikihalubilo dun sa Yes. The last, in 2017, if I'm not mistaken, pumunta po kami sa Palawi Island. Dito po sa Cagayan, sa San Antonio. Yung kung saan po shooting yung Survivor. Okay. At doon wala pong hotel kasi community-based po ang kanilang tourism. Aha. So, nakita po ng mga bata kung paano kumita ng pera yung mga tao, komunidad, sa pagtanggap sa aming mga turista, mga Okay. local tourists. At nakita rin nila kung paano po pumasok sa eskwela, tatawid ng isla.
So, yung Oh, mga... wow, that experience. Yes Nako. po, opo. At syempre, kasama na po din yung survival. And remember, hindi po kami natatakot kahit tumawid po kami ng dagat, Oo. swimmers po ang mga estudyante namin. As early as Okay. preschool. As early as preschool. We have So, swimming classes. ibig sabihin walang gumagraduate sa Diliman Preparatory School nang hindi marunong lumangoy. Opo. Oh, wow. Hindi. kasi po naniniwala kami na aside from pwede ito na maging future career ng bata, ito po ay survival skill na kailangan natin. Dito sa mga pinag-uusapan natin, parang ang Diliman Preparatory School is the total package, no? Na pwede natin, kunwari ako isang magulang, pwede kong ibigay as an investment para dun sa aking mga bata, sa aking mga anak. Dahil apart from the survival na binabanggit natin na swimming, yung academic excellence, meron Arts. kang sports, meron kang arts, may literature, meron Love of tourism, country. etc. Pero at the end of the day, kahit na yung iba siguro sasabihin na only the rich can afford, no? Masasabi natin na meron talagang kinapupuntahan. Dahil nga, pagka-graduate ng Diliman Preparatory School, may mga nag-aabang na mga science high school, which talagang that's an added feather, no? Yes po. On your cap dito sa Diliman Preparatory School. Pero yung sasabihin ng mga magulang, wala naman akong pera eh. Gusto ko mang ipasok sa Diliman Preparatory School at ma-experience yung sinasabi nating total package. Problema ko, pera. May pagkakataon ba na pwede sanang ilabas outside of your walls yung inyong mga approach? Pwede ba tayong magkaroon ng mga memorandum of understanding siguro? At yung mga private schools natin, baka lang I don't know, parang, I don't know, suntok sa buwan siguro ito, run by Diliman Preparatory School. Pwede ba yung ganyan? I am not the CEO or the president or the owner kasi it's a corporation. But I know that our institution is more than willing to share Okay. for the sake of the youth. Yes. Kasi yun naman po ang master plan ng mga founders namin to open up to the society to share what we know and how best to bring out the genius in every child. So I think the Diliman Educational Corporation run by Senator Nikki Cosateg is more than willing to do such. In fact po sir, marami po kaming mga guro Oo. ang ngayon ay nasa public school. Mm. So nalulungkot man kami, pero ito ang paniniwala po namin dito ay yung training nila Okay. in one way or another ay makakatulong po. Correct. Kaya lang syempre, kailangan po systematize ano po. That's the issue, no? Dahil yung best practices ng Diliman Preparatory School, parang ang hirap i-project at dalhin sa ibang institution, lalo na kapag politicized. Again, sorry for the term, no? Pero yung ating mga public schools kasi, parang ano ito parang mga kabayong nakapiring. Ha? Yung tunnel vision na tinatawag. Walang free will para magkaroon ng breathing space when it comes to yung inyong mga plans and programs. I'm sorry, pero ganyan talaga yung ating education system. Oo nga po. Ha? Parang ang tagal ko. Oo nga, po. no? Ito talagang may problema tayo. Generally, as a whole, meron tayong problema when it comes to the education system. Ay, napakasimpleng problema. Wala naman tayo dating K-12. Pinilit nating yakapin ang K-12. Tapos ngayon, sasabihin natin, hindi functional. Wala tayo nakikitang future. Balik tayo dun sa K-10 plus 2. Plus 2. Pero napakasimple naman sa mathematics, 10 plus 2 is 12 pa rin eh. Opo. So what is the difference between those approaches at kung paano natin to ikakascade dun sa ating mga magulang at mga bata? Yung kanina po na sinabi niyo na parang mahal, ano po, bilang magulang, tandaan po natin na we really have to invest. Okay. We have to look for a school na magiging kaakibat natin, kasabay natin, pareho ng iniisip natin para sa ating mga anak. And as parents,
walang katumbas yun, Sir Johnny. Yes. Magtatrabaho talaga tayo kahit magkano pa yan. But the question now is, if I am putting this sum of money in an institution which I consider an ally, ano ba nakukuha ng anak ko? Okay. Sulit ba siya? Ano ba ang napuproduce ng eskwelahan na to? And in that sense po, our history will start talking about it. Kasi pag ako naman, baka sabihin yung, syempre, alam mo naman yan, Pero, ganun po. Sa ating mga magulang, kailangan po na mag-invest tayo doon. Okay, doon naman po sa issue ng public school, magsimula na po tayo magtulungan. Kaya Okay. po merong private and public partnership Correct, naman po correct. And that's why meron din po mga programa kung saan kagaya ng EETA, it's not only for the public and private school. But this search, hindi po siya competition na ito yung pinakamagaling. Tama po yung nasabi nyo kanina. Nagpapakita po ito ng mga best practices. At open po yan. In the internet, makikita nyo po, school sa Carcar, Cebu, school na dito po sa Valenzuela. Yan po yung mga winners ng educational transformation. Pwede nyo po na gayahin at tularan yung Okay. mga best practices. Hindi naman po pwedeng itago yan. Dahil ang gusto po natin dito ay pasay man ito o cliche, ay tulungan ng future ng bayan. Pare-pareho pong nasa balikat totoo natin yan. Mamaya pag-usapan natin kasi yung full economic recovery, merong mga foundation yan, no? And one of the very few foundations, education. Yun na Kailangan nga. natin yung mga mag-aaral natin ay pumasok sa isang institusyon na lalabas yung kanilang angking galing. Dahil itong pinag-uusapan natin, these are intergenerational solutions. Pasa-pasa. Kapag ka maganda yung pundasyon ng magulang, chances are, yung mga bata magiging maganda yung pundasyon. Yung mga magiging apo, kaya nga intergenerational. Ma'am Jennifer, kumusta yung community ng Diliman Preparatory School? Kasi baka ang isipin ng mga nakikinig nanonood sa atin, only the rich can afford Diliman. Pero meron ba kayong mga magulang na mga ordinaryong government employee, ordinaryo siguro mga private employees? Opo, bagamat marami po kaming mga magulang na nasa pagnenegosyo o Okay. sa businesses, understandable naman po yun dahil sa tuition fee natin. Marami po tayong mga magulang na nagtatrabaho rin sa gobyerno. Okay. Kaya po sinusuyod po namin sila kasi pinupuntahan namin sila dahil dito po, pag kayo po ay nag-enroll, sa unang tingin parang mahal. Pero dahil po dun sa package na mapapakinabangan ng mga anak ninyo, yun po yung tinatawag nating sulit. Yes. Sulit po siya. At kung makakapasok po siya sa science school na subsidized by the government, alam na po natin yun. Mababawi niya na po yung investment niya, di ba? At kung makakapasok naman siya sa SUC o na libre po ang paaral, ay nakakabawi na rin po tayo. Ang tanong ay handa ba sila doon sa mga standard ng mga SUC na yon? Masasagot po kayo ng mga graduates natin. Masasagot po tayo kung ano yung narating ng mga graduates natin. Kung forward-looking yung mga magulang, kanina kinukompute ko yung tuition fee, parang nasa 400 pesos, less than 400 pesos a day A lang. day, opo. Yung mga gastos po ninyo. Nabanggit po yan ni Senator no, sa mga faculty meeting natin. Magkano lang ba ang cellphone? Yeah. Totoo yan. But it's really be part of the mindset of the parents. Kami po na hindi naman po, sabihin na natin hindi nakaaangat, ay nakikita natin na kapag ang anak natin na inihanda natin, mawala man tayo, mawala man yung pera na kinikita natin, they will survive. Okay. Paano, Ma'am Pam, yung approach ninyo to add up dun sa population? Do you go barangay to barangay, sa ibang mga schools, and you try to market Diliman Prep para makakuha ng additional population? We do career talks po, Sir Johnny. Although recently po we had graduation ceremonies po, no, where we invited some alumni po to be the commencement speakers, and we are glad no na yung mga alumni po namin is talagang in-enroll po nila yung mga anak nila sa Ayun ang Diliman maganda. Prep. Ito yung sinasabi So natin, talagang binabalik po nila. intergenerational, di ba? Yes. Once you experience
na makapag-enroll at makapagtapos sa Diliman Preparatory School, chances are, kapag ka nanganak ka, nakapag-asawa, nakapanganak, dyan rin papasok. Yes po. Okay? Yun pong isang parent, no, si Dr. Abigail Pernobi, is now sending her firstborn sa ating preschool. Grade 1 na po. Okay. Grade 1 na po siya. And the history behind is si Dr. Pernobi at ang kanyang 3 kapatid ay sa amin po nag-aaral. Ang galing. Yung isa naman pong speaker, 5 anak niya po. Oh, ang wow. nasa amin. Kasi nakita niya po yung sakripisyo ng mga magulang niya na from Manila, dadalhin siya ng Quezon City to send to Diliman Preparatory School. And that really warms our heart more Yes. than anything. Anong future, Ma'am Jennifer, ng Diliman Preparatory School, no? Tapos na tayo dun sa lockdown. Tapos na tayo dun sa pandemic. Although sabi ng mga researchers, the virus will stay with us for quite a while, no? Pero moving forward, lahat talaga ay umaasa na magtutuloy-tuloy na itong gulong ng ating mga buhay. Saan nyo planong bitbitin pa ang Diliman Preparatory School or the approaches na ginagawa po ninyo sa ating education system? Diliman Preparatory School is not very young. It's 54 years old by November. So, but with that history, we know that we have a legacy in terms of quality education. Okay. As nabunga po ng 3 founding mothers namin. At ngayon ay papunta po kami sa direksyon na nandito ang Diliman Prep. May pandemic man o wala. Okay. Kaakibat kami ng mga magulang. Kami ang alay, kakampi ng mga magulang para ihanda ang mga bata to be future ready. All right. May that be a cliche or what, but kailangan ng mga bata ay resilient at naniniwala sa mataas na standard ng karunungan, ng pag-uugali, ng pagtulong sa kapwa, moralidad, at lahat ng yan para ano man ang dumating, no? Ay makakaagapay sila. 54 man kami. Well, may mas matanda pa sa amin. Pero tingnan nyo, nung pandemic, marami pong nagsara na mas Yeah. bata sa amin Yeah. or mas matanda sa amin. Ang kagandahan po ng Diliman Preparatory School with the visionary leadership of Dr. Raymond Arcega and Senator Nikki Cosseteng and the rest of the administration, inspired of course by their parents, no, who founded the school, handa po kaming i-take ang anumang challenge. Be Okay. it technological, kung ano man yung challenge na yan, umaagapay po kami doon. And that's when we see that we still have a lot of years to serve the Filipino country. And yung sabi nyo nga, no, sana po kung willing po kami na pumunta sa mga ibang mga eskwela, magkaroon ng mga MOA, partnership, collaboration. Yes, opo, yes, for the definitely. sake of the youth, of Okay. the Filipino youth. Open pa rin ba ang enrollment? Yes po. Pwede open pa silang tumawag, magpunta, mag-enroll, Yes i-enroll po. yung mga bata? Yes po. Okay. So I would like to take this opportunity po Sige. no, to promote Diliman Preparatory School. So admissions and enrollment po are ongoing. So you can visit us. We are located po along Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City, near Evergotesco Commonwealth. So you can you may reach us out to our Facebook page, Diliman Preparatory School. Thank you po. At meron po kaming Diliman College kung saan ay tumatanggap po kami ng mga mag-aaral para po sa Senior high school. senior high school. Ang mga strands po ay ABM, meron pong TechVoc, TechVoc, Home Economics, Home at Economics, Sports ICT, track and at Sports. ICT. Meron din po kaming kurso para sa mga guro, Sir Johnny. Oh, wow. At Very ang good. kagandahan po nun ay matatrain po sila the Diliman Preparatory Way. Okay, The Diliman sige. Preparatory School Way. And Bahagi we have siguro ng accountancy. kinakapos na tayo ng oras, pero Ay, final words, kulang no? talaga yung Kulang oras. talaga yung isang oras natin, pero final words, dun sa mga nakikinig at nanonood na nabukas yung kanilang isipan, gusto kong i-enroll yung aking mga anak sa Diliman Preparatory School. What can they expect? You will expect that Diliman Preparatory School will be your partner in preparing your child to be future ready and to be future compatible. All right. And at Diliman Prep, we would like you to join us to become excited for tomorrow. Oh, very good. Ano bang slogan ng Diliman Preparatory School? Bring out the genius in every child, and we are excited for tomorrow. Galing.
bringing out the very best sa ating mga learners. Yes, All yes, right. Sir John. Si Ma'am Jennifer Valdez, ang Vice President for Institutional Development and External Affairs. Nakasama rin natin si Ma'am Pamela Munoz, ang Psychometrician and Guidance Associate ng Diliman Preparatory School. Sa pangalan ni AJ Austria at ni Angel Atienza, happy weekend! Ako po yung lingkod si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye. SOS, serbisyo, ora mismo, sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS, serbisyo, ora mismo, sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS, serbisyo, ora mismo, sigurado. Programang maglalapit sa pamalaan at mamamayan. SOS, serbisyo, ora mismo, sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan, edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS, serbisyo, ora mismo, sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon, problemang hahanapan ng solusyon. The views and comments